So tayo po ay nasa wakas na ng ating pong mahabang serye dito po sa napakagandang epistle ng First John. So ito po ay part 22 ng ating pong pag-aaral. Pinamagatan natin Back to the Basics, and this is the very last installment natin. So this is the very last sermon natin dito sa First John. Dando po tayo sa mga huling talata, 1 John chapter 5 verses 18 to 20. Okay? So babasahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version. Verse 18. Alam na nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan, kapagkat iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya nagagawang saktan ng masama. Alam na natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At alam na nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid, sa Kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid. No? Ating pong binasa ang salita ng Diyos at naway pagpalain po ito ng Diyos sa atin at maging pakinabang po nating lahat. Sa katapusan, si Juan ay bumabalik siya sa kanyang purpose kung bakit po niya sinulat ang letter na ito. Ang pinakamainam na pamamaraan para maipagtanggol ng mga miyembro ng iglesia ang kanilang iglesia mula sa mga pag-atake ng mga kaaway o ng mga antikristo na ang layunin ay laging magpasok ng mga bulaang katuruan o yung mga tinatawag nating heretical teaching ay na ang bawat miyembro masettle nila sa kanilang mga sarili itong personal matter na ito, and that is regarding one's assurance of salvation. In other words, totoo na kaya nating ipagtanggol ang iglesia sa pamamagitan ng pagsalungat sa maling turo at mga doktrina, polemics, pagtatanggol ng doktrina ng iglesia. Pwede natin gawin yan, pero para kay Apostle John, ang pinakamainam daw para mapanatili ng mga miyembro ng iglesia na ang kanyang iglesia ay safe from the attacks of false teachers or antichrists, ay siya sa kanyang sarili ay makatiyak na siya nga ay totoong mananampalataya ni Hesukristo. Pero hindi lang pala matatanggap ng isang tao na magkaroon ng katiyakan o magkaroon ng confidence na siya ay totoong Kristiyano o ligtas by simply passing the tests provided by John. Di ba? Nagbigay siya ng tests. Moral test, love test, di ba? The test about truth, the doctrinal test. So tama, napapasa ka dito at matitiyak mo na ikay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, and in that way you can prevent heresies from entering or penetrating or infiltrating the church. Pero dito sa mga huling bahagi ng kanyang sulat sa chapter 5, kung mapapansin po ninyo, nagbigay din siya ng mga tinatawag na consistent demonstration dapat ng two certainties. Chapter 5, hindi lang pumasa sa test, kundi mapakita natin, ma-demonstrate natin that we are certain about two things para matiyak natin na tayo talagang born again. At ano yun? Natalakay natin nung nakaraang Lord's Day, di ba? The certainty of personal prayers being answered. Di ba? Nung nakaraang Sunday sa preaching natin, napag-aralan natin, kailangan pala yung personal matter about prayer, dapat answered prayer para matiyak natin na tayo Christian. Okay? Kaya ngayong hapon ay tatalakayin natin yung second personal matter na nagde-demonstrate na tayo ay may certainty na tayo ay ligtas, and that is the certainty of overcoming personal
sins. So yung unang demonstration dapat na tayo ligtas, personal matter of answered prayer. Yung pangalawa daw ay personal matter when it comes to sin. Dapat daw we are overcoming our sins. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral this afternoon this way. Assurance of salvation is a personal matter which is confirmed by continuously avoiding sin. Nakaraan, we can confirm that we are really saved by answered prayers. Ngayon naman, by continuously avoiding sins. Sa tatalakayan natin ito sa dalawang mahalagang punto. Una, the confidence of overcoming sin. And secondly, the confidence of avoiding idolatry. Okay, so tatalakayin po natin itong issue of personal sin and overcoming sin. Muna, tingnan natin the confidence of overcoming sin itself. Again, John, towards the end of this epistle, paulit-ulit niya na binibigyan ng diin na silang mga mayroong katiyakan na sila iligtas ay nakakaalam. Doon sa verse 18, pansanin nyo, pinulit niya na naman yung phrase na, alam natin. Diba? Alam natin. So para kay John, hindi pwedeng sabihin ng isang nagpapakilalang Kristiyano, ay hindi ko alam na ligtas ako. O I'm not sure kung Christian ako. No? Sabi ni John, kung ikaw ay totoong Christian, alam mo na Christian ka. Alam mo na ligtas ka. Kaya nga ginamit niya yung salitang alam natin. Palagay ko kaya sinadya ni John na gamitin yung salitang alam natin o mga salitang alam natin kasi kung natatandaan ninyo yung mga antichrist no na umaatake sa church na in-identify natin na yung mga early proponents of Gnosticism, lagi nilang ipinipilit na ang kaligtasan ay walang kinalaman kay Hesukristo. Para sa kanila, ang kaligtasan ng isang tao ay yung magkaroon siya ng pagkaunawa or yung kanyang maabot yung level na na-eliminate niya na yung ignorance. So para sa kanila, ang kaligtasan ay ang pag-a-attain ng knowledge. So para sa kanila, yung knowledge ay hindi yung knowledge of God's truth. Para sa kanila, ang knowledge ay yung pagkakaroon ng special kind of knowledge na makukuha ng isang tao sa pamamagitan ng meditation, sa pamamagitan ng mga mantra, sa pamamagitan ng mga secret learning, ano? Kung familiar kayo sa New Age movement, no? Na lagana pa rin sa panahon natin ngayon, ang marami sa mga Gnostics ay naniniwala sa New Age movement. Alam mo yun, yung kayang marating ng isang tao ang nirvana. Kayang marating ng isang tao ang perfect peace, ano? And perfect unity to the divine sa pamamagitan ng mga meditation, ng mga dasal, at ng pagkakaroon ng special knowledge. Para sa kanila, ganito yung tinuturo nila. Kaya siguro sinabi ni John, tayong mga totoong mananampalataya ni Jesucristo, alam din natin na tayo ay totoong mananampalataya. For John, to know belongs to the true Christians, to the true children of God, na hindi po alam mo yun, gumagawa ng meditation, nagkukulong sa kuweba, nagre-recite ng mga mantra para magkaroon ng knowledge. Hindi. Para kay John, alam natin, why? Because we received this knowledge from God. Alam natin sapagkat ibinigay ng Diyos sa atin ang pagkaunawa at ang pagkaalam na tayo nga ay anak niya. Kumbaga, hindi pinaghirapan ng isang totoong Kristiyano yung kanyang kaalaman na siya iligtas. Yung kaalaman niya na siya iligtas ay bigay at biyaya ng Diyos sa kanya. The children of God who possess this true knowledge, mapapatunayan natin because they are demonstrating certain characteristics that actually contribute to their confidence that they are indeed saved. Kumbaga, hindi lang claim na I know na Christian ako. Para kay John, yung I know ay may proof, may evidence na nakikita din ng mga tao sa paligid nila.
No? At ano-ano po yun? Bibigay ko po sa inyo yung dalawa. Una, they do not keep on sinning. They do not keep on sinning. Yan po yung unang demonstrating characteristic ng mga may assurance na sila'y Christian. Hindi sila nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Tingnan po yung verse 18 ng ating text. Sabi diyan, alam na nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang linaw. Diba? Po salita ng Diyos, no? Basahin niyo po sa inyong Biblia. Alam na nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Yung pong original na salita dito na ginamit ni Juan para sa salitang kasalanan ay hiniram po niya dun sa ancient archery. No? Matagal na kasi yung archery, no? So, napakahaba na ng kanyang kasaysayan. Pero, luma man ang archery o bago ang archery, meron silang common denominator. And what is that? May mga pagkakataon, kahit gaano kagaling ang archer, na pag binitawan niya yung kanyang arrow, he will not hit his target. Ang tawag po natin doon, missing the mark. Di ba yung mayroong target na may bullseye? So, ang aim ng archer is to hit the bullseye. Ano? Pero minsan kahit gaano kagalit. Nakapapanood kayo ng mga ganyan, di ba? Olympic sport na yung archery. Ano? So, kahit gaano kagaling, bata pa lang nag-archery na, hindi pa rin lagi natatamaan yung bullseye. Yun po yung ginamit na salita ni John, missing the mark. Nami-miss mo yung target mo. Okay? In the understanding of John, ang paggawa ng kasalanan is basically missing the mark. Ano ibig sabihin nun? Ikaw na anak ng Diyos, pamilyar ka sa salita ng Diyos, alam mo ang kautusan ng Diyos, at ang expectation sa iyo bilang anak ng Diyos, meron kang commitment at meron kang continuous obedience to the commands of God. Pero dahil tayo po, kahit Kristiyano, kahit totoong anak ng Diyos, nananatiling makasalanan. At dumarating ang mga pagkakataon dahil tayo po at ang ating pagiging tao ay mahina. Tapos tayo pa ay nakatira sa isang mundong makasalanan. Ano pong nangyayari? We are bound to sometimes miss the mark. Ibig sabihin, expected sa atin dahil Christian ka, alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung kautusan ng Diyos, susundin mo dapat ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Pero dahil nananatili ang kasalanan sa katawan na ito, minsan hindi natin nahihit yung target natin na yun. Hindi natin nahihit yung bullseye. We are missing the mark. Yun yung sinasabi ni John that we are sinning. Na tayo po ay nagkakasala. Pero bagamat ganyan ang gustong sabihin ni John when it comes to the word sin or sinning na ginamit niya, hindi niya gustong i-define lang simply dito kung ano ibig sabihin ng kasalanan. Alam naman nating lahat, kahit si John, no? Alam naman ng lahat ng nagbabasa ng Biblia, no? From the Old Testament to the New Testament, na kahit ikay genuine born again na tao, at habang nananatili ka sa mundo na ito, ikaw ay magkakasala. Given na yun. No? Hindi na natin dapat ikinagugulat yun. Ang gustong sabihin sa atin ni John dito sa talatang ito, bagamat tayo nagkakasala, ang hindi po natin totally may eliminate yung ating weakness to sin. Habang nandito tayo sa mundo, habang nabubuhay tayo sa laman na ito, mahuhulog tayo sa kasalanan. Ang sinasabi sa atin ni John dito, kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo na ikaw'y ligtas, ano sabi niya? Dapat, bagamat ikaw'y nahuhulog sa kasalanan, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Yan yung sinasabi niya. Bagamat nahuhulog tayo sa tukso, nagkakasala tayo, totoong alam natin na nasusuway natin kung ano yung gusto ng Diyos, pero sinasabi ni John dito, dahil alam mong Kristiyano ka, dahil alam mong anak ka ng Diyos, hindi ka dapat nagpapatuloy dun sa kasalanan na yun.
Last time sinabi natin that assurance of salvation is a very personal matter. Isa ito sa mga bagay na dapat tinitiyak natin sa ating sarili. Naligtas tayo. Kung kiniklaim natin na tayo anak ng Diyos. Meaning, it is something we need to settle inside of us. At ang isa sa mga patunay na tayo ngay totoong ligtas, tiyak tayo sa ating loob, no? Na tayo po ay anak ng Diyos, ano yun? Hindi tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Hindi tayo nag-i-enjoy sa pagsuway sa Diyos. Now, when we say that this is something we make sure within us, it is a very personal matter, hindi po natin sinasabi na subjective lang ito. Ibig sabihin, ikaw lang ang nakakaalam. Walang ibang pwede mag-challenge sa'yo ng sinasabi mo. Hindi. Totoo na it's a very personal matter. Dapat sa loob mo, dapat alam mo na hindi ka nag-enjoy sa kasalanan. Bagamat nahuhulog ka sa kasalanan, ayaw mo ang kasalanan, namumuhi ka sa kasalanan. But this is not something just, sabihin natin, confined to a subjective experience. We know that this is very objective. Very objective. One of the works of the Holy Spirit is what? Gusto kong patunayan sa inyo na ang kaloob-looban natin, sa kaloob-looban natin, hindi tayo dapat nag-i-enjoy sa kasalanan, na dapat nagko-contribute yan na tayo ay Christian. Bakit? Kasi mayroong Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin. At ang isa sa mga katungkulan ng Banal na Espiritu is what? Conviction of sin. Tingnan niyo po sinabi sa John chapter 16 verse 8. Patungkol sa Banal na Espiritu, sabi, sa kanyang pagdating, ilalahad niya o ilalantad niya ang kamalian ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katarungan at sa paghatol. In other words, ang isa sa mga work ng Holy Spirit sa mundo na ito, especially sa mga Christian, is to expose our sins. To convict us of our sins. To correct us sa ating mga sins. This conviction is the work of the Spirit of God. Ini-expose niya yung ating kasalanan sa liwanag ng Biblia. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng isang tao sa isang Christian, alam ko nagkakasala ka, period. Hindi dapat ganoon eh. Ang dapat trabaho natin bilang Christian, towards another Christian, kung gusto natin siyang i-remind o i-rebuke sa kanyang sin, kapatid, alam kong nagkakasala ka, at alam mo rin nagkakasala ka. Bakit? Dahil sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung trabaho ng Banal na Espiritu eh. Hindi tayong mag-expose ng kasalanan ng ating kapwa, kundi ang Banal na Espiritu mag-expose ng kasalanan ng ating kapwa sa pamamagitan natin gamit ang salita ng Diyos. Kaya kung mayroong lalapit sa atin, sasabihin, "Hey kapatid, nabubuhay ka sa kasalanan, maniwala ka sa akin." Mas maganda, huwag ka maniwala kung wala siyang patunay sa Biblia na ikaw ngayon nabubuhay sa kasalanan. No? Maaaring siya lang ang nag-iisip na nabubuhay ka sa kasalanan, pero hindi naman ang Diyos. Now, I say that this is a very personal matter. We need to settle within ourselves. Papaano? Papaano natin maipapakita ang isang subjective experience patungkol sa kasalanan sa loob ng isang taong hindi natin nakikita? Diba? Kasi nakakaalam na ng isip ng tao siya. Nakakaalam ng puso ng tao siya. Papaano magiging objective ang isang bagay na dapat nangyayari subjectively? Dapat may proof na nakikita ng mga tao. Ano dapat ang proof na ang Holy Spirit talagang kinukonvict ang isang makasalanan o ang isang Kristiyanong nagkakasala at dinadala siya doon sa katotohanan na hindi siya dapat nagpapatuloy sa kasalanan? Ano yun? Repentance of sin. Ang patunay na ang isang tao na may Banal na Espiritu sa kanyang kaloob-looban, na nangungusap ang Banal na Espiritu sa kanya gamit ang salita ng Diyos at ine-expose sa kanyang ginagawa mo'y kasalanan para masettle niya sa sarili niya na talagang Christian ako,
anak ako ng Diyos, dapat mayroong outward manifestation of repentance. At ang repentance po, dapat nakikita ng mga tao sa labas yun. Ang pagsisisi ng kasalanan dapat nakikita ng mga tao. Hindi lamang po ito yung inaamin mo, ay nagkasala ako sa Panginoon. Dahil ginawa ko itong bagay na ito na ayaw niya. Hindi lang po yun ang pagsisisi. Bagamat simula yun, pero hindi yun ang kabuuan ng pagsisisi. Ang kabuuan ng pagsisisi, maliban sa inaamin mo na ikaw ay gumagawa ng kasalanan at yan ay masama sa paningin ng Diyos, dapat dinadala ka nito sa pagkamuhi sa kasalanan na yan at sa pag-iwas sa kasalanan na yan. Yun ang totoong repentance. Yun ang totoong pagsisisi. Diba, hindi yung sinasabi mo lang, nagkasala ako sa Panginoon. Tapos parang okay ka na. Nahimasmasan ka na. Hindi. Dahil kung totoong kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso at isip, gamit ang Biblia, nini-expose sa iyo ang iyong kasalanan, nire-reveal ang kasalanan, hindi mo nang sasabihin masama yung ginagawa mo, sasabihin mo ayaw mo yung ginagawa mo, at iiwasan mo ang ginagawa mo. Maaari tayong nagpapatuloy sa pagkahulog sa kasalanan, pero hindi tayo dapat nag-i-enjoy sa pagkakasala. At nagpapatuloy sa pagkakasala, why? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, hindi niya papayagan na tayo po ay magpatuloy sa anumang bagay na masama sa paningin ng Diyos. So that's number 1. Diba? Ang isang totoong mananampalataya, they do not keep on sinning. Secondly, they are protected by God's Son from the evil one. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang isang totoong Kristiyano hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Siya po ay iniingatan ng anak ng Diyos mula sa masama. We keep on sinning though we are already born again, people of God. Why? Because of the reality that aside from tayo po ay nasa sinful body na ito, ano pa? Tayo nasa sinful world. Diba? And this world, according to the scripture, is under the power of the evil one. Tingnan niyo po yung verse 19 ng ating text. Sabi diyan, alam na natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. So kaya pala dumarating talaga yung panahon, nag-struggle tayo sa sin. Diba? Because aside from the fact that internally, within ourselves, we are weak to sin, kasi nasa katawan pa tayo ng makasalanan at mahina tayo sa temptation. E nandito tayo sa mundo, ang sabi dyan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ibig sabihin, ang sistema ng mundo na ito, at ang marami sa tao sa mundo na ito, nasa ilalim ng kontrol ng dyablo. Just imagine the pressure of the majority dito po sa mundo na ito para i-push tayo towards sinning. Kaya ina-acknowledge ng Biblia sa loob natin na mahirap talagang lumaban sa kasalanan. Bukod sa mahirap sa kaloob-looban natin, mahirap din sa labas. No? Kasi ang daming temptation. No? Pag nanood ka ng pelikula, nandun ang temptation. Pag nanood ka sa YouTube, nandun ang temptation. Pag sa Facebook ka, nandun din ang temptation. No? Pag nasa school ka, nakikipagkwentuhan ka sa mga klase mo, may temptation. Pag nasa trabaho ka, may temptation. Pag mag-isa ka sa buhay mo, sa bahay mo, sa kwarto mo, may temptation din. Di ba? So, ang hirap talaga. Ina-acknowledge ng Biblia na mahirap. Talagang digmaan ito, no? Pagdating sa kasalanan. At napakadali para sa diablo at sa mga alipores niya sa mundo na ito, na tayo ay, illure to sin. Tayo po ay mabitag sa kasalanan. Pero ito po ang good news. Ito ang good news. Bagamat totoong overwhelming yung power ng sin sa ating sarili, sa loob natin. Diba? Meron ding power sa labas, sa mundo, na parang power sa loob ng diablo, power sa labas ng diablo. So overwhelming.
ang power ng sin, pero itong good news. Though this world is dominated by the devil, wala siyang power, dapat na puwersahin tayong magkasala. Bakit? Binigay ni John sa atin yung sagot sa verse 18. Tingnan niyo verse 18 ulit. Sabi diyan, alam na nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat, anong sabi niya? Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya nagagawang saktan ng masama. O, nakikita mo dyan, ano? Bagamat overwhelming yung pressure sa loob, tinutulak tayo para magkasala ng ating kahinaan. Overwhelming pressure sa labas, tinutukso tayo ni Satanas at ng mundo para magkasala. Pero anong sabi sa verse 18? Iniingatan tayo ng anak ng Diyos para hindi tayo magawang saktan ng masama. Alam niyo, may ginamit ditong salita si John, napakagandang salita. Yun po yung salita na tinranslate dito, iniingatan. No? Sa English, protects. Sa Greek, literally means, yung salitang ginamit dito, literally means to be kept in custody inside a fortress or an army completely prepared for battle with all its instruments of war. So ang larawan na ginagamit ni John dito sa likod ng salitang iniingatan, yun daw pong mga mananampalataya ni Jesus, yun daw pong mga anak ng Diyos, ay nasa loob ng isang fortress. Alam naman natin yung fortress, di ba? Yan ay napapalibutan ng matataas at matitibay na pader. Or, pwedeng siya ay nasa gitna ng isang area kung saan pinalilibutan ng napakaraming mga sundalo, no, na nakasuot ng kanilang complete gear, ready for war. Anong picture na pinapakita ni John? By using the word iniingatan. Since the protection provided by God is fail-proof, the children of God will never be allowed to be repeatedly wounded in war. Totoong tayo ay laging target ng dyablo. Totoong tayo sa loob natin ay natutukso at tayo po ay nahuhulog sa kasalanan dahil mahina sa kasalanan. But the enemy of God will never have the power to make us captives of sin. Ibig sabihin, bagamat tayo tinutukso, tayo nahuhulog sa kasalanan, hindi tayo dapat nagiging alipin ng kasalanan. Bakit? Dahil pinoproteksyonan tayo ng ating Panginoong Jesucristo mula kay Satanas. Tandaan niyo yung experience ni Peter. Sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter, I'm praying for you that Satan will not sift you or destroy you. Ganyan exactly yung sinasabi dito ni John. Bagamat si Satan, meron siyang overwhelming force sa mundo. Tapos meron siyang advantage sa atin kasi meron tayong sinful human nature. Kaya nahuhulog tayo sa kasalanan. Pero sabi ng salitang ginamit ni John dito, pinoproteksyonan tayo. Nasa ilalim tayo ng proteksyon ni Jesus para hindi tayo maging alipin ng kasalanan. Bagamat nahuhulog sa kasalanan, pero hindi nagiging alipin ng kasalanan. Kaya nga sinasabi niya, kung kayo totoong mananampalataya at nasa ilalim ng proteksyon ng anak ng Diyos, hindi ka magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. A person who claims to be a Christian, but he keeps on doing what is sinful, ay wala siya sa proteksyon ng Diyos. Kasi, hirap intindihin at tanggapin nun. Kung ikay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, tapos nagpapatuloy ka sa kasalanan, hindi naman pwedeng maging sinungaling ang Diyos. Sa kanyang sinabi dito, it only means ikaw ang sinungaling. Bakit? Kasi sinabi niya, dahil pinoproteksyonan tayo ng anak ng Diyos mula sa masama, hindi tayo dapat nagiging alipin ng kasalanan. So kung meron mang umaangkin na siya ay Kristiyano pero alipin ng kasalanan, nasa labas siya ng proteksyon ng Diyos. Wala siya sa ilalim ng proteksyon ng Diyos.
Maaaring kinukumbinsin niya lamang ang kanyang sarili na siya'y ligtas. Pero ang totoo, dahil nag-enjoy siya sa paggawa ng kasalanan, wala siyang totoong kapayapaan. Wala siyang totoong kapayapaan. It's just a false delusion. What proves that a person is indeed a child of God when it comes to sin? Sabi ni John, hindi siya magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Kapagkat ang Diyos ang siyang nagpapanatili sa kanya, malayo sa pag-enjoy at pagpapatuloy sa kasalanan. Pangalawa, it's not only the confidence of avoiding sin or overcoming sin ang dapat masettle natin within ourselves. Sabi ni John, the confidence of avoiding idolatry. Ba't kaya pinasok ni John yung idolatry sa topic na ito? Sabi niya, aside from knowing that we are indeed true children of God because hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan and we refuse to continue in sin, alam din natin na tayo ay anak ng Diyos sapagkat iniiwasan natin ang pagsamba sa mga maling Diyos. John this time does not only teach the assurance na ang isang tao na totoong ligtas umiiwas sa paggawa ng kasalanan, naghalungkay pa siya mas malalim, nagbungkal pa siya mas malalim pagdating sa issue ng personal sin. Hindi lang just personal sins in general, but idolatry in particular. Kumbaga, ang topic kasi dito ay overcoming personal sin. So dapat ang isang Kristiyano hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Pero lalo pang zoom in ni Apostle John when it comes to personal sin, tapos hinighlight niya yung sin ng idolatry. Bakit kaya? A person can have assurance that he is indeed saved, sabi ni Apostle John, by avoiding the personal sin of idolatry. Tinuruan tayo ni John dito kung paano natin may iwasan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa atin kung sino ang totoong Diyos na dapat sambahin. Ulitin ko yan. Tinuruan tayo ni John dito kung paano natin may iwasan ang idolatry by defining for us who alone is worthy to be worshipped. Dalawang bagay. Una, Jesus Christ, the Son of God, is the true God. So para maiwasan daw natin ang sin of idolatry, dapat maintindihan natin kung sino yung totoong Diyos. At anong sabi niya dito? Si Jesucristo na anak ng Diyos, siya ang totoong Diyos. Verse 20. Sabi diyan, inulit na naman niya yung, at alam natin. No, continue niyo. Kanina, ginawa niya na yung banggitin, pero inulit niya dito sa verse 20, at alam nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo ay nasa kanya na totoo sa makatuwid. Tingnan niyo mabuti. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos. Para daw pala maiwasan natin ang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, dapat kilala natin kung sino ang totoong Diyos. At pinapakilala sa atin ni John dito kung sino ang totoong Diyos. Sino yun? Si Jesus Christ, ang totoong Diyos. Tandaan natin, hindi natin sinasabi na si Jesus Christ lang ang totoong Diyos at hindi totoong Diyos ang Ama at hindi totoong Diyos ang Banal na Espiritu. Tandaan natin, kaya niya binibigyan ng diin na si Jesucristo ang totoong Diyos sapagkat yung turo patungkol kay Jesucristo ang inaatake ng mga antikristo. Diba? Sinasabi nila, hindi pwedeng si Kristo ay anak ng Diyos, tapos siya'y nagkatawang tao. Diba? Sabi nila, sapagkat ang Diyos, wala siyang kinalaman sa anumang bagay na physical o material, sapagkat anumang bagay na physical o material ay masama. Kaya dito, binibigyan niya ng diin at kinaklarify niya, no? Jesus Christ is indeed the Son of God, and Jesus Christ is the true God. At madalas,
Ang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan yung madalas nating kahulugan na kasalanan. No? Madalas, nahulog tayo sa sin of idolatry. Now, by idolatry, hindi ko po sinasabi yung mga obvious na pagsamba sa mga physical na idolo na gawa sa kahoy o bato. O yung mga Diyos-Diyosan na nakalagay sa altar. O yung mga Diyos-Diyosan na nilalagay sa mga magagandang karitela nasa loob ng salamin. Iniilawan at pinapalibutan ng maraming mga bulaklak. Inaawitan at sinasayawan ng mga tao sa mahabang parada. Totoong Diyos-Diyosan yun. Pero hindi lang po yun ang Diyos-Diyosan na tinuturo ng Biblia. Ang totoo, yung pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan na gawa sa bato at kahoy, yan ay manifestation ng kanilang Diyos-Diyosan sa kanilang puso at sa kanilang isip. Ano ibig sabihin? Kasi ang idolo ay anything we respect, anything we serve, anything we worship aside from the true God. Yun ang idol. So pwedeng trabaho mo, asawa mo, pag-aaral mo, pangarap mo, bahay mo, kotse mo, no? Kahit anong bagay, kahit sino tao, kahit anong pangyayari sa buhay mo, na umuuko pa sa posisyon ay dapat para sa Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Kaya, ang tanong pwede bang ang totoong Kristiyano na nakakakilala kung sino ang totoong Diyos, sumamba pa rin sa Diyos-Diyosan? Oo, ang sagot. Bakit? Tingnan niyo verse 21. Palagay niyo ba, sasabihin ni John ito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, kung ang mga mananampalataya ni Jesus ay immune sa idolatry. Di ba? Wala ng meaning yung verse 21. Kung sinasabi ni John, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, kung yung mga Christian hindi nahuhulog sa sin of idolatry. Definitely. Kaya sinasabi ni John, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, dahil kahit mga totoong Kristiyano na nakakakilala kung sino ang totoong Diyos, pwedeng magkaroon ng Diyos-Diyosan. Ngayon ang tanong, kung kahit mga Kristiyanong totoo pwedeng mahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano ang sagot? Anong solusyon? Anong antidote? Interestingly, ang solusyon ay hindi yung mga bagay na dapat pa nating ma-discover. Ang solusyon o sagot sa kasalanan ng idolatry ay yung mga bagay na alam na natin. It is something that we already understand. Doon sa verse 20, underline niyo yung sinabi ni John. Binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo ay nasa kanya na totoo. So what is the remedy for idolatry? According to John, the remedy for idolatry is something we already possess. Since Jesus Christ, the Son of God, is the true God, at tayo ngayon ay may kaugnayan kay Kristo dahil sa ating pananampalataya, magagawa nating mapagtagumpayan ang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kung patuloy natin o palagi nating papaalalahanan ang ating mga sarili kung sino tayo. Yun ang sagot. Para ma-overcome natin yung idolatry, dapat lagi nating nire-remind yung sarili natin, born again ako. Niligtas ako ng Diyos. Pinatawad ako ng Diyos. Inilipat ako ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Hindi na ako alipin ni Satanas, ako'y alipin na ni Jesucristo. Yan ako. Yan ang identity ko. Therefore, iniiwasan ko dapat ang mga bagay na alam kong hindi Diyos. Tayo po yung mga born again na regenerate na. Hindi lang po tayo binigyan ng Diyos ng bagong puso na born again tayo. Binigyan din tayo ng Diyos ng bagong isip. Diba? Bagong isip. At itong bagong isip na ito, compatible ito sa katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin, alam natin kung ano yung katotohanan ng Diyos. Tinatanggap natin kung ano yung katotohanan ng Diyos. At itong bagong isip na ito, ginagawa niya o tinutulungan tayo maunawaan
kung sino ang totoo at buhay na Diyos. Dapat hindi ignorant ang isang totoong Christian kung sino ang totoong Diyos at yung buhay na Diyos. Dapat alam mo yan. This mind should only accept that Jesus Christ is the true God. Siya lang ang totoong Diyos. Hindi lang siya tao. Hindi lang siya maliit na Diyos. Si Jesucristo ay totoong Diyos. Totoo rin siyang tao. Siya Diyos tao. We know the true God because we belong to the true God. The reason why many true Christians become confused at nahuhulog sila sa sin ng idolatry kasi hindi nila niyayakap yung kabuuan ng kanilang identity kay Kristo. Yan ang problema sa maraming Christian. Alam mo yan, yung madaling ma-distract, madaling ma-direct sa iba. Mas mahalaga ito. Uunahin ko muna ito bago ang Panginoon. Mas mahalaga ito. Uunahin ko muna ito bago ang church. Mas mahalaga ito. Unahin ko muna ito bago magbasa ng Bible, bago mag-aral ng Biblia, bago sumamba sa Panginoon. Nadi-distract. Bakit? Hindi nila hiniyayakap yung kabuuan kung sino sila. Dapat hindi nagpapatuloy sa ganun ang isang totoong mananampalataya. Because the more you mature, habang ikay tumatanda sa pagiging Kristiyano, ibig sabihin, kaya ka tumatanda sa pagiging Kristiyano hindi dahil tumatagal yung taon na Kristiyano ka, hindi yun ibig sabihin. Tumatanda ka sa pagiging Kristiyano kasi nagbabasa ka lagi ng Biblia, nakikinig ka sa pangangaral ng Biblia, di ba? Nananalangin ka palagi kasama ang iglesia. Habang nagmamature ka, lalo mo na unawaan kung sino talaga yung totoong Diyos eh. At imposible para sa isang tao nagmamature sa ganitong paraan na lagi niyang inuuna yung Diyos-Diyosan niya. That's a contradiction. Kung isang tao sasabihin niya na ako'y matagal ng mananampalataya at ako'y mature na sa aking pananampalataya, pero lagi siya nahuhulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mas malamang sa totoo, hindi siya Kristiyano. Bakit? Kasi hindi niya alam kung sino siya eh. At dahil hindi niya alam kung sino siya, hindi niya alam kung sino yung totoong Diyos na dapat inuuna niya. Avoiding idolatry is a very personal matter. Kasi responsibilidad natin na palaguin ang ating pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating relasyon sa Kanya. If we will commit our entire life in knowing Jesus Christ, at kasama dito yung pagmamature mo sa iyong pananampalataya, mawawalan ng puwang sa puso mo at saka sa buhay mo ang Diyos-Diyosan. Mawawala. Kasi mauubos yung panahon mo ng pag-aaral at pagkilala kung sino si Kristo. At habang ginagawa yon ng isang mananampalatayang totoo, minamahal niya si Jesucristo ng higit sa lahat. At habang minamahal niya si Jesucristo, lumalaki ang kanyang puso para kay Jesucristo, mawawala naman ng puwang ang Diyos-Diyosan sa kanyang puso. Dapat ganun eh. Diba? Dapat ganun. Ang isang totoong mananampalataya ng Panginoon. But not only that, second and last, Jesus Christ is the Son of God, or Jesus Christ the Son of God is eternal life. Jesus Christ is not only worthy to be worshipped, kasi siya ang totoong Diyos. Jesus Christ is worthy to be worshipped. Why? Because Jesus Christ is the only source of eternal life. Yun yung sinasabi sa atin ni John. Ang Panginoong Jesucristo, lagi niyang kiniklaim sa New Testament, ako ang buhay na walang hanggan. Ang daming verse. Pero ito'y ilan lamang sa mga talata. John chapter 11, verse 25 to 26. Sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. John chapter 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na tanging tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Anong dahilan kung bakit ang mga Diyos-Diyosan hindi dapat sinasamba? Binigyan tayo ng sagot ng sumulat sa Psalm.
Psalm 135 verse 15 to 17. Ito yung sagot kung bakit kamangmangan ng sumamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan yung sabi niya. Ang mga Diyos-Diyosan ay ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto. Nagawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mayroon silang mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Ni mayroon mang hininga sa kanilang mga bibig. Ano sinasabi sa atin ang sumulat ng Psalm na ito? Ang mga Diyos-Diyosan, hindi natin dapat sinasamba. Bakit? Kapag ang mga Diyos-Diyosan ay walang buhay, therefore wala silang halaga. Kahit ano yan, trabaho mo, di ba? Pangarap mo, bank account mo, ano pa? College degree ng mga anak mo, di ba? Kotse mo, anything material, no? Sabi ng sumulat ng psalmist, ng Psalm, we do not have to worship them because they are lifeless and therefore worthless. Jesus Christ is worthy to be worshipped. Bakit? Hindi lang dahil si Kristo ay may buhay sa kanyang sarili, kundi dahil si Jesucristo ang siyang nag-iisang may kakayahan na magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Yan ang dahilan, o mga dahilan kung bakit si Jesucristo lang ang dapat sambahin at hindi ang mga Diyos-Diyosan. Hindi natin pwedeng puwersahin sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na paniwalaan ang sinasabi nating ito. Bakit? Nagbigay din ng kasagutan at dagdag na kasagutan ng sumulat ng Psalm 135 dun sa verse 18. Ang sabi dun sa verse 18, maging kagaya sila ng mga gumawa sa kanila, oo ang bawat nagtitiwala sa kanila. Anong sinasabi? Yung mga gumagawa ng Diyos-Diyosan at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay magiging katulad din ng kanilang Diyos-Diyosan. Ano ibig sabihin? Kung ang Diyos-Diyosan nila ay walang buhay at walang halaga, sila na mga sumasamba at gumagawa sa Diyos-Diyosan, wala ring buhay at halaga. Diba sabi, you become what you worship. Kung ano yung sinasamba mo, magiging ganun ka rin. Diba? Anong isa sa mga katangian ng mga Diyos-Diyosan natin? Temporary. Diba? They will cease one day in the future. Pag lagi mo sinasamba yung Diyos-Diyosan, magiging ganun ka rin. Darating yung panahon, you will also become nothing. And you will cease to exist with importance sa mga taong nagmamahal sa iyo. We become what we worship. Only those who are given a new identity in Christ can know and understand kung sino ang totoong Diyos. At yung totoong Diyos na yun, siya lang ang dapat sambahin. Sila na mga sumasamba sa totoong Diyos, dapat ang resulta, iniiwasan ang paggawa ng kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung sumasamba ka sa Diyos-Diyosan ngayon, babala sana sa iyo ito, kung ano yung Diyos-Diyosan mo, darating ang panahon, magiging ganyan ka din. Sana wag dumating yung panahon na mawawalan ka din ng buhay at mawawalan ka din ng saysay. Sana kilalanin mo na ang nag-iisang Diyos ay ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Sila lang ang Diyos na mayroong buhay. At sila lang ang Diyos na pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw'y mananampalataya sa kanila. At kung ikaw'y magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo, magagawa mong pagtagumpayan ng kasalanan, hindi ka mag-enjoy sa kasalanan, at iiwasan mo ang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyos. So magkakakonect sila. Those who worship the true God will not only have a relationship with Jesus Christ, but will also have eternal life. Yung sinasabi ni John. Kaya nga sa kahuli-hulihan, ang isang tao na hindi nagpapatuloy sa kanyang kasalanan sapagkat siya'y pinoproteksyonan ng anak ng Diyos mula sa masama. Diba? Hindi siya magkakaroon ng kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan
Bakit? Sapagkat kikilalanin niya si Kristo bilang totoong Diyos, nag-iisang Diyos. Dahil dyan, meron siyang buhay na walang hanggan. Kaya sa kauli-ulihan, nagkakaroon siya ng assurance na Christian siya. Diba? Kaya ito yung sagot ni John dun sa tanong na paano ko matitiyak na Christian ako. Ang tagal natin tinalakay, 22 sermons. Diba? I hope dun sa 22 sermons na yon, na-pick up ninyo na ang katiyakan sa kaligtasan ay isang bagay na pwede nating malaman, pwede nating matiyak. Ano? Sapagkat mayroong mga pamamaraan at palatandaan na binigay sa atin sa Biblia na pwede nating suriin sa ating mga sarili. So what's our next step after ng ating pag-aaral ng 1 John? Apply natin lahat ito sa ating sarili. No? Huwag mo munang isipin yung iba. Isipin muna natin yung ating sarili. I-apply ko sa akin yung mga test. Ako ba talaga ay mayroong tamang paniniwala kung sino si Jesucristo? Ako ba talaga ay mayroong puso na sundin ang lahat ng kagustuhan ng Diyos at ang kanyang batas? At ako ba talaga ay may genuine na pagmamahal sa aking mga kapatid sa pananampalataya? Kung nasasagot mo ng may affirmation yung mga tanong na yan, huwag mong kalimutan yung confidence na dala ng mga sinasagot ng Diyos na panalangin. Panalangin mo para sa sarili mo, panalangin mo para sa kapwa mo, o yung intercessory prayer mo. At ito, patungkol sa issue ng personal sin. Diba? Hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Kapagkat alam mo na ang totoong Diyos na kilala mo ang nagpo-protect sa iyo, no? At nagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. So mainam, nasuriin natin ang ating mga sarili. Sana sa huli, masagot natin, ako nga talaga ay Kristiyano. At kung talaga ako ay Kristiyano, saka natin ngayon poproblemahin. Dapat naniniwala din ng iba na ako ay Kristiyano. Dapat naniniwala din ng church na ako ay Kristiyano. Kasi nakikita nilang pumapasa ako sa lahat ng test na ito at nakikita nila sa akin lahat ng mga pruweba na ako nga ay may kaugnayan sa Diyos na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming pinagpapasalamat sa iyo. Tagal ng aming journey sa 1 John. Pero totoo, ito ang pinaka-mainam na babalikan namin. Ito yung pinaka-mainam na mga basics sa aming pananampalataya na dapat ay sigurado kami, na dapat ay tiyak kami. Maaring ang church namin ay walang banta ng mga heretical teachings, pero hindi ibig sabihin nito ay walang nakaamba sa mundo. Actually, mas madali nga ang pagpasok ng false teaching sa church ngayon. Kasi may internet, may YouTube, may television, may Facebook. So the more, dapat tiyak kami na Christian kami. At ito mga pinag-aralan namin, napaka-basic po nito. Sana po kaming lahat, mula sa pastor hanggang sa mga miyembro ng iglesyang ito, magawa namin suriin ang aming mga sarili para matiyak na kami totoong ligtas. Kapag ito yung pundasyon wala po kaming pwedeng maabot, wala po kaming pwedeng ma-accomplish para sa kingdom of God. Kahit yung pagmimisyon, we cannot be effective kung hindi po muna namin nare-resolve itong personal matter na ito ng assurance of salvation. Kaya po namin pinag-aralan to kasi gusto namin maging missionary church, gusto namin magmisyon kahit na kami maliit na church, pero dapat magsimula kami sa basic. Dapat alam namin na kaming lahat ng covenant members ng CRRC ay totoong Christian. Otherwise, we will just be fooling ourselves and we will just be lying to people. And more importantly, we will be lying to you, O God. So, huwag niyo po sana pahintulutan yan. Huwag niyo po sana kaming patulugin sa gabi. Huwag niyo po sana kaming hayaan na laging sumasamba sa aming mga Diyos-Diyosan. Ano po ay aminin namin talaga na gusto naming iwasan ang kasalanan na ito at ituon ang aming buong pagkatao sa pagkilala at pagsamba kay Jesucristo na siyang totoong Diyos na nagligtas o nagbigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Palayan niyo pong lahat ng ito, aming Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa kamay ninyo at ang banal na Espiritu ang mabisang paglalapat ng mga katotohanan na ito sa aming buhay na magbubunga
ng pagpapatotoo sa mata ng tao na kami nga ay mga totoong mananampalataya. Po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.